Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Naging matagumpay ang pag-host ng Pilipinas ng ikatlo at huling linggo ng Men's Volleyball Nations League o VNL kung saan ginanap ito sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Walang katapusang papuri ang nakuha ng bansa mula sa FIVB pagkatapos makapagbenta ng 45,886 tickets na katumbas ng 86.8% ng mga upuan. Ang buong linggo ng event ay nag-average ng 85.5% at ayon sa FIVB ay dahil na rin sa magandang pag-organisa ng event at ang mainit na ospitalidad na naipakita ng makatotohanan at exciting na laro ng volleyball. Ayon kay Zdeslav Barak, miyembro ng FIVB Board of Administration, ang pag-host ng Pilipinas ng VNL Men's Pool ay hinigitan pa ang kanyang inaasahan. Bukod sa maganda ang pag-organisa, palaging nakangiti, mababait at masipag ang mga volunteer at staff, dagdag ni Barak, at sa kanyang opinyon ay ito na ang isa sa pinakamagandang pag-organisa sa mga FIVB event. Ito ang ikatlong pagkakataon na nag-host ang Pilipinas ng VNL. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sumakay ang Iloilo sa mainit na kamay ni CJ Cancino para patumbahin ang Bulacan 92-67 sa Season 6 ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL na ginanap sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Nakapasok ng 7 3-pointers si Cancino at 21 sa kanyang game high na 30 puntos ay nanggaling sa first half para umabante ang United Royals at kunin ang kanilang ika-6 na panalo sa loob ng 15 laro. Nagdagdag ang dating University of the Philippines star ng 9 na rebounds para kunin din ang Best Player of the Game award. Nakakuha naman ng tulong si Cancino kina Gwyn Capasio na nakapagtala ng 17 puntos, 9 na rebounds at 4 na assist, habang nagambag si RV Berjay ng 11 rebounds para dominahin ng Iloilo ang rebound department 50-38. Kahit 5 players ang nagtapos ng may double digits, sa pangunguna ni Jason Celis na may 13 puntos, Eric Jabel na may 12 puntos, 11 puntos kina Ken Osicos at Ralph Manzo bawat isa, at 10 puntos kay Andre Dada, hindi pa rin sapat para kunin ang panalo ng Bulacan na bumagsak sa record na 2-14. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sasabak ang Alas Pilipinas sa 2024 FIVB Challenger Cup na kulang sa players dahil hindi pa nakakasiguro ang pagsali ng tambalang Ea Laure at Jen Nierva ilang araw bago magsimula ang kompetisyon. Ibinahagi ni Alas head coach Jorge De Brito na sina Laure at Nierva na parehong may mahalagang papel na ginampanan nung nanalo ang Alas ng bronze medal sa AVC Challenge Cup noong Mayo ay hindi pa rin sumasama sa kanilang pag-iensayo kung saan 15 na lamang ang natitirang players ng koponan. Ayon kay De Brito, kailangang makahanap sila ng solusyon gamit ang players na nandyan. Sa pagkawala ni Nierva, isa na lamang ang natitirang libero sa lineup sa katauhan ni veteran defensive specialist Don Macandili Katindig, habang magiging 3 na lamang ang outside hitters kapag wala si Laure na sina Cici Rondina, Vanny Gandler at Belia Bilen, kung pagbabasihan na sina Angel Canino, Ara Panique at Faith Nisperos ang maglalaro bilang opposite hitters.
Una nang sinabi ni De Brito na hindi makapaglalaro si Tots Carlos para sa national team, subalit wala pa siyang ibinigay na update kay Alyssa Solomon na isa sa mga idinagdag sa koponan kasama sina Gemma Galanza at Belen. Dahil sa kakulangan sa libero, ang Creamline star na si Gemma Galanza ay gagawing libero ayon na din sa kanilang initial na roster na isinumite sa FIVB Challenger Cup. Subalit sinabi ng Brazilian coach na hindi pa pinal ang lahat at kanilang masusing pinag-aaralan ang huling lineup ng koponan. Sasalang ang alas laban sa Vietnam itong darating na Biyernes sa Challenger Cup quarterfinals na gaganapin sa Ninoy Aquino Stadium. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.